Sige po, sir. So mag-share na lang tayo ng mga ano, mga ayan, yan na pala, pumasok na yung ating mga ibang ka-devs. Kasi ano yung ating training sa Learn Computer Today kung bakit hindi siya wala siyang ano, deadline, ganyan. Flexible yung schedule natin is talagang kung kailan tayo available at kung kailan tayo pwedeng mag-aral. Ayun, no? So, mas maganda yung ganun kasi na ano tayo, na flexible yung time natin. Ayan, hindi raw siya makapasok si ano to. Siguro medyo mahina kasi ngayon ng internet eh. Baka po Yan. yun yung reason, sir. Kaya maganda din ay ano yung meron nag kahit na tayo ay busy, ano pa rin tayo yung tawag diyan. Meron pa rin tayong time para sa pag-aaral ng coding kasi nandiyan talaga yung ano yung sikreto no ng mabilis na pag-grow bilang developer. Ayan, so at least dumadami na tayo ngayon at siguro hintayin natin ng kaunti yung iba no. So, umusta naman kayo dyan, Sir Silva at saka Sir Renzo? May mga Okay. ano po ba kayo dyan? May mga camera ba kayong available? Baka natanggap nyo na yung mga bonus, pwede na bumili ng bagong camera. Hindi ka narinig, Sir Renzo. Nagkaano lang yung ano mo, yung iyong screen. Hello, sir. Yan, yung pala Sir Silva at saka si Renz. Kumusta buhay-buhay, Sir Renzo, Ito, sir, nag-practice pa ng sa coding? hindi, sa trabaho ko po. Ang galing din ng pagkakapasok mo sa trabaho ano, hindi ka I mean hindi hinanap na IT ka gano'n? Ang hanap talaga nila is IT. IT. Kaso, Mm. meron na sana silang na-hire. Hmm. Kaso, matanda na, mga 49. Hmm, tapos? Tapos, sinabihan yung station manager doon sa motor dito sa amin na Hmm. baka initin ang ulo tapos mag-away kayo. Oo, Kaya, oo. Oo, kasi matanda na kaya eh. ang, mas matigas na din kasi may experience na din. Ganun ba? Baka sagot-sagutin na lang yung station Manager. manager. Kaya ayun, Oo. Kaya sinabihan yung station manager dito na maghanap ka na lang ng bata-bata kahit i-training mo na lang. Hmm. Kaya ayun, ako Ah, yung tinawagan. ano nagbigay ka ng ano, ng resume mo? Yes, sir. Wow! Nilagay mo yung sa resume mo yung Learn Computer Today? Wala pa, hindi ko pa sinali. Palagay mo bakit ka na-hire? Sir, urgent yung hinahanap nila eh. So nag-apply hindi ano nilagay mo sa resume mo, background mo, anong skills mo? Yung sa ko lang po, sir. Yung CSS sa web development nilagay mo dun? Hindi, sa computer system servicing. Yun lang sa ano muna, dito sa TESDA. TESDA. Oo. Ah, ba't di pa sinama yung Learn Oo. Computer Today at saka yung mga natutunan mo na? Ah, Hindi ko pa na-edit yung resume ko noon eh. Kasi, nagmamadali ka kasi nung time bigla. na yun? Kasi Biglaan. biglaan yun. Oo. Pagkagabi kasi noon, sinatan ako ng classmate ko sa computer Mm. system dati na may Oo. hiring daw na IT. Mm. Yun, nag-try ako, nagpasa. Tapos Mm. ayun, pag that, pagka Friday, pasa na ako mag-submit noon. Tapos Mm. sinabihan ako ng classmate ko na bukas ka na mag-submit. Baka makahanap sila ng iba. Mm. Kaya ayun, umuwi ako. Hindi mo na Nagpasa ako. na-edit. Hindi ko na inedit. Kumusta naman yung ano, yung application mo, yung natutunan mo dito sa atin sa Learn Computer Today?
nakatulong ba sa'yo sa actual yung mga natutunan mo dito? Kahit yung mga basics ng ating ginagawa. Doon sa Trabaho mo trabaho, ngayon? sir. Oo. Ano, wala anong programming doon, sir. Yung ano lang, yung sa pag-set up lang sa yung mga software na ginagamit. Okay. So wala kang trabaho doon na related sa programming, Ah, sa oo. wala, sir. Pero 'di ba nung nag-aral tayo dito sa Learn Computer Today, may mga basics tayo, computer basics, ganyan, 'di ba? May mga ano Yes, tayo, sir. mga tinraining at saka isa pa Yun. oo. Na-apply ko yun, yung mga physics. Wow. O kasi habang habang umaano tayo, habang natututo tayo ng tawag diyan, ng coding tsaka programming, yung mga basics kasi na dating sanay tayo. Pag pumasok tayo sa coding, programming, pag-install ng mga environment na para sa programming development, ganyan, mas mahirap siyang gawin sa simula. At pero kapagka nasasanay ka na nag-install ka lagi ng IDE or mga extension, VS Code, ganyan, yung SAMP, yung MySQL, pag pag ta-try na natin gawin 'yan tapos nasasanay tayo sa paggamit, yung mga nakaraan nating nagawa na, parang mabilis na nating, hindi na 'yan masyadong mahirap sa akin kasi iba na yung level nung UI, UX na ginagamit mo 'no, nagiging mas technical ka na lalo na 'pag VS Code yung ginamit mo or gagamit ka ng something na software na medyo kakaiba, mabilis mo kaagad mage-gets kasi yung user interface laging ang design ng user interface ay madali mong magamit. Dapat madali mong magamit ang software at madali mo ma-operate. So, yun yung isa sa advantage 'pag patuloy tayong nag-upgrade ng ating mga knowledge. Oo. So Oh, tapos, hmm, ang schedule ko is masyadong maaga. ano? Yung schedule ko sa trabaho ko. Oh, Kasi ma technical ka. Kasi technical ako doon eh. Tapos, ah, yung duty ko hmm, bukas is whole day. 4 a.m. to 10 p.m. wow. Ano Straight. yun? Ano may bayad overtime mo? Overtime na yung Wow. sobra. Palibre naman. Soon, sir, soon. Dati-dati nagtatanong ka kung ano ang mga possible na magiging work mo pagka nakatapos ka ng Learn Computer Today, kung naalala mo yun. Hindi, ano yung mga potential na magiging trabaho natin once na nag-aral tayo dito nga sa atin. So, sa ngayon, kung ano man yung available na work na pwede nating applyan, tanggapin natin yun. Hanggat na may sweldo, hanggat available, tapos kaya, pwede tayong mag-OJT or sabihin na natin regular ano muna tayo, yung contractual muna, na pwedeng dev, pwedeng Oo. technical, oo, kasi yan naman ano, yan naman ay tawag diyan, kumbaga related naman yan, yung mga yan ano. So, ayun. Baka, Hmm. baka soon, ano sila, maggawa sila ng website. Wow, Pero eh di baka do'n mo na hindi pa ma-apply ngayon. 'yun. Lalaki na sweldo mo Kasi, niyan. bago pa sila ngayon eh, dito. Hmm, Mga year lang, July, bago pa kasi sila. hmm. 'Di lalong ano, Baka, lalong baka mag-develop sila ng website ng ano, para sa kanilang, sa na sa ilang station. radio station. Pero tinanong ka na do'n sa mga gano'n, mga technicals, sa Wala pa, website? sir. Wala pa. Wala O pa. mag-start ka na mag-design ng ano, ng website mo na ang background mo ay station. So, tapos 'pag napaganda mo 'yun, pakita mo sa kanila. Sabihin mo, "Sir, may ginagawa nga pala akong website, tingnan niyo po, pa-check niyo po." Tapos 'pag nakita nila na station 'yun, radio station, sabihin nila, "Sino gumawa niyan?" 'No? Tatanong sila. Sabihin mo, siyempre sasabihin mo, "Ako po." "Ah, marunong ka pala niyan, 'di magawa na tayo." So, 'yun ang isa sa mga
technique na pwede mong gawin. Pero dapat bago mo ipakita sa kanila, buo na yung website. Kahit sa GitHub mo muna gamitin, design muna. Kahit yung functionality, Oo. wala muna. Importante yung design at pagandahin mo siya. Then, wag mo ilagay Oo. doon yung pangalan ng radio station nila. Wag. Ibang radio station Oo. na kunwari lang. Kasi minsan Oo. For nagagalit yan example sila lang. eh. Kasi parang Oo. copyright yun eh. Copyright infringement. So, nagawa ka lang ng Oo. sample. Mm. Ayos yan, ano, at kahit sabihin na natin na ano, yung kukonti pa lang yung natututunan natin. Basta pina-practice nyo, nagdi-design kayo, nagko-code kayo. So kahit na anong trabaho na may related sa computer, yan, mga ganyan. Gumagamit kayo ng computer operation, ganyan. So bukod pa diyan ay baka later on magka-website nga. So meron tayong tawag diyan, may mga options na mag-level up talaga. Eto si Adriel, panay na level up nito eh, ni Adriel. Ewan ko kung ito yung field manager na o field head na or tech lead na eh, si Adriel Rivera. Ewan ko, baka siya ay busy ngayon. Baka nagdadrive yan. May motor na rin yan eh. No, so ano, dito sa atin sa mga ano updates, no, yung ano yun lang natin yung magbigay tayo ng time talaga sa coding, no? And isingit natin talaga siya sa loob ng isang araw, kung hindi man sa loob ng isang araw, dapat 'wag patagalin. Kasi pag tumagal yan ng mga 1 week, 2 weeks, hindi ka na nagko-code, 1 month na hindi ka na nagko-code. So, Makalimutan. makakalimutan mo na yon. At saka yung ano mo, yung momentum ng learning mo, siyempre parang matitigil din. So, maganda na ano, kahit paano may singit mo yun. Ano, so, ayan. So, sige ano, sinong gustong magsalita diyan at mag-share pa? Si Adriel, eto dami share nito eh, pero busy siya ngayon. Hindi nakabukas yung mic. Kaya ano, may ginagawa siya ngayon. So, kahit nang natutunan natin ay halimbawa sa software development ay Python. Yun yung kanina sinasabi ko sa GC. Kahit na Python pa lang yung alam natin, pero nagagawa na natin yung mga projects, tapos nagki-create tayo ng bagong projects, tapos nag-iisip tayo ng mga new projects using our skills. Kasi doon yan talaga mabibuild eh. Kung ano yung natutunan mo, kung natuto ka na sa PHP, kung natuto ka na sa anumang programming language, sa exercises, uh, madali mo siyang magawa, yung mga exercises, 'di ba? Pero dito sa atin, more on project talaga. At itong ating mga ginagawa diyan sa submission, final submission natin ay actual project nyo talaga, no? So, doon sa sinare ko din kanina sa GC, yung tungkol about sa thesis na ginawa ko doon sa using Arduino. So, Python yung ginamit doon and gumamit din ako ng Android Studio na, na ano yun, pang-develop ng app, Android app. No? So, kahit simple lang yung alam natin na programming language like Python, simple programming language siya, pero napakaraming pwedeng paggamitan is talagang makakapag-create tayo ng mga sophisticated tsaka high-tech na ano mga project kagaya ng ginawa ko sa thesis. Ito ay merong deep learning. Ito ay sabihin na natin na kasi kalimitan ng ano ng mga app kapag gumamit ka ng application tapos gusto mo halimbawa gumawa ng simpleng app na kaya makarecognize ng mga bagay kasi ngayon ang deep learning medyo high-tech na ngayon na kapag yung camera ng cellphone mo, meron kang cellphone, di ba? Yung project kasi na ginawa ko, yung thesis namin is matulungan yung mga magsasaka, no, yung mga farmers na lalo na yung mga baguhang farmers na gusto nila magtanim ng
hindi nila alam kung anong lupa yung nasa bakuran nila or nasa kanilang property, hindi pa natataniman. So, usually nag-iisip sila ano kaya magandang itanim dito. And ang ginagawa ng mga iba is nagtatanong sila sa Department of Agriculture, yung iba ay nagtatanong sa kapwa sa mga magsasaka talaga ano maganda itanim. Eh siyempre dahil sa lupa yan, kahit na ano itanim mo diyan ay ano yan yung tutubo. No, ang tanong lang is maganda ba yung magiging ani o maganda ba yung magiging bunga no kung ano man itatanim mo diyan. So yung thesis namin ay ang ginawa namin is nag-program kami, nag-develop kami ng deep learning. Then sa deep learning na 'yon ay nilagay namin sa Android app. And naging work nung deep learning na 'yon is pag pinicturean mo yung lupa, kunyari ito na yung nandito na yung app, tapos pinicturean nung tao yung lupa, lalabas doon sa cellphone kung anong klase ng lupa 'yon. Kung ito ba ay loamy soil, ganyan, clay soil, ganyan, o ito ba ay sandy soil, yung buhangin, ganyan. So, doon nare-recognize na nung cellphone lang. Hindi siya gumagamit na internet. No? So, install lang sa cellphone, tapos pipicturean mo na yung lupa, then lalabas na sa screen yung kung anong klase ng lupa yon. Tapos may accuracy siya. Ibig sabihin, pwedeng sabihin na yun ay sandy soil, tapos pag nakita mo 50% lang or 70%, ibig sabihin may halo siyang ibang lupa. Pero hindi nakalagay doon sa app namin kung ano yung kahalong lupa niya. Kasi medyo pag ganun na, complex na yung lupa, ang pinapakita lang niya is accuracy. Yung parang, yan ay 90%, yan ay red soil, yan, o kaya alluvial, ganun. Or sabihin na natin sandy, yan, clay, yan. So, yun yung app na dinevelop namin. At ang ginamit ko doon ay Python nga lang at yung isa yung Android Studio. So, yung binabanggit kong Python lang, no? Kahit na Python yon, pero biruin mo sa cellphone lang, sa simpleng cellphone, kahit na anong cellphone, basta Android, pag in-install mo yon, magagamit mo na kaagad yung soil classifier app. So, ang pinaplano ko baka i-ano yan ilalagay natin sa Google Play, no? So, i-develop ko pa siya, then dadamihan ko yung dataset, tapos i-deploy ko siya sa Google Play Store. Then ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa, na? At makakatulong 'yun sa iba pang mga projects. Kunyari, gusto nyong gumawa ng kunyari may thesis, nangangailangan ng thesis na gusto makakilala ng iba't ibang klase ng pusa. Pusa. Yung pusa, 'di ba, iba't ibang lahi niyan. So, pwede mo siyang picturean gamit din yung app sa cellphone. Tapos meron ka lang gagawin dun sa ano mo, ang tawag doon sa ganong klase is image classification. So, makikita nyo sa internet, sa YouTube, marami yan. Maraming gumagawa niyan. Kaya lang, ang nagiging problem, kasi sinubukan ko rin sa YouTube eh. Yung iba doon, hindi gumagana. Or sabihin na natin na obsolete na yung paraan ng kanilang paggawa. Tapos, meron ding hindi talaga siya tunay na accurate. Pag pinicturean mo, iba yung lumalabas na pangalan. Kunyari, pinicturean mo, aso. Ang lalabas sa kanya, halimbawa, kabayo, ganyan. Lalabas na pangalan na uri ng hayop. So, doon medyo may problem. Doon medyo may challenge. Dapat makilala nung application sa Android. Pagka ginamit mo, kilala niya dapat yung kung ano yon, kung pusa o aso, ganyan, yung cat and dogs na image classification. Pero itong sa lupa medyo challenging kasi may mga lupang halos magkakamuka. So yung sandy soil, loam soil, pag nag-dark ang kulay niyan, pag medyo dumilim, nalilito na yung classifier kung ano siya. Pero dito sa ginawa namin, medyo may sabihin natin nag-improve
nung una gano'n siya, nalilito siya. Pero nung dinevelop yung lupa, nare-recognize niya ng 99%, 98, 97. So tama yung kanyang pagkakilala sa lupa. So yun ay ginamit ko lang doon ay Python at saka basic ng Android IDE, no? Android Studio IDE. So basic lang yon. So na pinagana namin kasi ang pinaka-thesis namin is more on the machine learning or yung deep learning, no? So may proseso kaming ginawa. So mahirap sabihin ngayon yun kasi maaring pero maganda rin sabihin ko na yung mga iba't ibang klase ng transfer learning, tapos may fine tuning siya, fine tune mo and then mag-a-add ka ng layer, ng mga dense layer niya. Ganon, para i-improve mo lalo yung kanyang learning capability. Tapos, bukod sa mga dense layers, mag-iisip ka pa ng mga ibang mga pwede mo idagdag para mas lalo siyang accurate. Then, yun. Medyo ang hirap matagal gawin dahil obserbahan mo yung performance nung deep learning model. So, yun ay part ng machine learning, deep learning yan. Artificial intelligence, bigla akong naalala na naman, uulitin ko lang ha, baka sabihin nyo, mga nandito sa Learn Computer Today, medyo makulit ako. Pero uulitin ko lang kasi bigla akong naalala, no? Kasi usually hindi lang naman isa, marami na rin na nagtanong na bakit daw ako nag-aaral pa. May pinag-aaralan na ako noon. Nag-aaral na rin tayo sa IBM, nag-aaral na rin tayo sa mga online courses. Tapos ngayon, nag-aaral pa ako ng computer science. Then, naiisip ko parang next year, pag graduate ako sa computer science, parang iniisip ko mag-masteral naman ako ng information technology. Kasi tinanong ko yung university namin kung pwede ba akong mag-enroll sa Master in Information Technology, MIT. Graduate ako computer science. Nung aming advisor, sabi niya, oo, pwede naman. So, sabi ko, ano kaya, iniisip ko ngayon kung magma-master. Kasi ang pasok nun, one day lang per week. Once a week lang ang pasok doon. So, meron ako 6 days para gumawa ng courses, gumawa ng ibang bagay. So, meron ako one day for the masteral. So, yung nagtanong na yun, na nagtatanong din na iba, ba't kailangan ko pa mag-aral? Well, dalawa siguro yung pwede kong sagot dyan. Una, is para nga sa Learn Computer Today. Kasi kung ano man yung natututunan ko, isi-share ko yun sa inyo. At nakita nyo naman sa courses natin, hindi naman tayo talaga after na maging sikat na vlogger, ayoko nang ganun. Hindi ako talaga mahilig sa ganun. Gusto lang natin talaga share, yung mga knowledge natin. And then, sorry. Pangalawa is, wala naman tayong gagawing iba sa mundong ito Kung iisipin natin, iniisip ko kasi, total, papunta tayo sa filosofiya. Kung titingnan mo yung mundo, yung paligid natin, yung nangyayari sa social media, marami nag-aaway, laging may issue, iba't ibang issue, mga 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 sexing babae, mga kung ano man yung mga latest na trending, mga viral, yan, no? Kung papansinin mo mula pa nang nag-start ang TikTok, ang Facebook, ang YouTube, mula pa na nagsimula yung mga yan, hindi nawala ng viral. Laging merong viral, laging merong issue. Pagdating sa politika, laging may issue, laging nagbabangayan. So, ang nangyayari, noong medyo matagal-tagal na, sumasali ako ngayon kasi siyempre bilang Pilipino, dapat concern ka sa bayan mo and then eto na yung panahon ng politika. So nakikisali ako, nakipagdebate ako kung sino yung gusto kong manalong presidente no, pinaglalaban ko online yun. Handa pa nga ako mamatay nun para lang manalo yung presidente. Pero habang tumatagal, napapansin ko lumilipas yung mga araw, walang nangyari sa buhay ko. Sabi ko, bakit ganun? Siguro sabi ko, okay na rin kasi nakakatulong ako sa mga Pilipino. Pero hindi. Pag ang Pilipino o ibang tao, ibang bansa,
sinabihan mo ng iyong filosofiya, opinyon, komento, lagi silang makikipagtalo. Kasi bakit? Ang logic diyan, 'pag nag-agree sila sa'yo, wala na kayong pag-uusapan. O, edi papaano niyo uubusin ngayon yung time niyo? Kasi kaya lang naman ang tao gumagawa ng issue, eh, nabo-boring sa buhay, eh, 'di ba? Kung a-analyze lang natin, ako mismo yun, na-realize ko yan. Kapag ang tao naboboring, gumagawa ng something na pagkakaabalahan. Naboboring ako, anong gagawin ko? Yung iba, kukulitin ko siya ganito, gagawa ko ng issue, kakain ako ng semento, kakain ako ng dumi ng tao o ng hayop, gagawa ko ng vlog. Kasi naboboring eh. Yung iba naman, giyera, gusto ko makipag-giyera, gusto ko lusubin yung bansang to. Kung papansin ninyo, iba-iba ang interest ng tao para lang ubusin yung kanyang oras, yung ating oras. Ako naman, sa sarili ko, naisip ko, anong gagawin ko sa buhay ko? Tapos na ako makipagdebate online. Parang tapos na rin ako manood ng mga babae sa TikTok nakakasawa, nagaganda nga nila eh. Pag maghapon ka manood ng ganyan, nagdidilim na yung paningin ko, sabi puro babae na nakikita ko. So wala rin nangyari, sabi ko, ano kayang gawin ko? Manood ako YouTube, pelikula. Boring kasi yung story paulit-ulit kahit na ibang palabas, pareho lang ng story ko, nag-iba lang ending. Maglaro na lang ako ng games. So yan, medyo naaliw ako sa games. Kasi iba-ibang style eh. Kaso, at the end of the day, ano na naman nangyari sa buhay ko? Wala na naman nangyari. Ano kaya mag-aral ako ulit? Yan. So, alam niyo naman, may edad na ako. Hindi ko muna sabihin yung edad ko kasi naka-record to eh. Baka mamaya, sabihin ko yung edad ko dito. Bumata ako ng bumata kasi every year, yun ang maririnig yung edad ko sa recording pag pinanood nyo. Ayun, so, sabi ko, ano kaya mag-aaral na lang ako? Total, wala naman ako gagawin sa planetang ito eh. Kasi nga, freelance na ako eh. Matagal na akong freelancer. Ano na rin, at IT ang aking specialty, hardware, computer hardware, application, o kaya website. So, hindi ako naman problema, sa totoo lang, hindi naman sa pagmamayabang, kung saan nakukuha ng pera. At iniisip ko pa nga minsan, pagka mabigat yung gagawin, ayoko nang gawin yun. Matrabaho yun eh. Ayoko nang masyadong maraming gagawin. So, namimili ako ng project. So, iniisip ko, paano ko gugugulin yun ng mga libre kong oras. So, ayoko nang makipagdebate sa Facebook. Pati nga relihiyon. Kaya nga minsan, nababanggit ko sa inyo, maski na sa GC o kaya sa ating mga ibang mga video, binabanggit ko na neutral ako sa lahat ng bagay. Kasi nga, uubusin yan yung time mo. No, kasi nakipagdebate na rin ako diyan, nagpalit-palit na rin ako ng relihiyon at ayoko nang buksan yon dahil walang katapusang away, walang katapusang yan. Eh, yung isang beses nga yung huli ko lang, yung huling nakikipagdebate sa akin, matagal na siguro, mga 4 years na siguro ago, 5 years. Kinukulit ako sumali sa relihiyon nila. So, hindi ko na babanggitin, baka alam mo na, gulo ka agad yan. Ang tanong ko sa kanya, bakit po yung relihiyon yung tingin yung tama? Tanong ko sa kanya. Sabi niya kasi nandito kasi ang kaligtasan, etc. Nandito ang katotohanan. Lahat ganon, no? Andito lahat ng ituturo sa iyo mga bagay na ganito. So, ang ganda pakinggan talaga. Galing na ako sa debate ng mga iba't ibang relihiyon. Galing na rin ako sa iba't ibang relihiyon din. Tanong ko sa kanya, sige po, bigyan nyo nga po ako ng isang relihiyon, kahit isa lang, na nagsabi mali sila. Na yung relihiyon na yon, sinasabi nila na, mga sinungaling kami ay papuntang impyerno, kapahamakan ang ibibigay namin sa inyo, at kami ay nanggagancho lamang ng tao, kami namimera. Meron po bang ganong relihiyon kayong masasabi na yung relihiyon na yon ay, ang pinapangaral nila ay kamalian, kasamaan, at inaamin nila? Meron ho ba kayong alam na relihiyon na gano'n? Sabi niya wala. Di lahat ng relihiyon tama. Wala pala eh. Lahat pala ng yung mga relihiyon isa naman ang sasabihin, di ba, papunta ng Diyos. So, yun. Ayoko nang palalimin kasi tiyak ang bagsak nito, debate na naman to. Pero sa akin,
Kumbaga, nirealize ko na sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi may pag-uusapan kasi ang tao naboboring. Pag umupo ka, lalo na pag babae ha, hindi naman lahat ha, merong ilang babae, mga ilan-ilan lang. Ang daming mababait na babae, no, baka ako mabash, pero okay lang 'yan. Merong mga ilang babae na hindi pwede kasi naranasan ko talaga 'yun, experience. Kaya minsan nasasabi ko sa inyo, kung kayo ay mag-aasawa, pag-isipan niyo mabuti. Yan, lalo ka na Ephraim, nako, lapitin ka ng mga chicks. Kaya dapat ay mag-isip kayo ng sige, sige po. Sige, Adriel. Sige, sige. Ah, pag pag kayo ay pipili na mapapangasawa na ha. Wow, layo niyan Pangasinan ka galing, Adriel Sige, ingat, ingat kayo sa biyahe ha. Oo, makinig ka rin sa kalsada kung ikaw yung passenger. So, sige. So, kung kayo mag-aasawa, is wag nyo kaagad tingnan yung maganda. Kasi, sa akin, sa experience ko kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi ko pwede sabihin yung edad ko. Siyempre, pag lalaki ka, gusto mo yung maganda, sexy, talagang, sabi nga, kahit saan pumunta, lilingunin, pag nasa bahay, talaga, sasabi mo, maganda talaga. May ibang babae, no? May ilan, hindi ko papangalanan, na hindi siya pwedeng nakaupo lang. May maganda siya, pag siya ay umupo, ang dami na kaagad niya naiisip na hindi maganda. Sasabihin niya sa'yo maaaring mag-isip siya, saan ka na naman galing? Siguro na babae ka na naman. Ano na naman ginagawa? Ang tamad-tamad mo sa buhay. Siyempre, nakaupo siya Wala siyang magawa. So, yung isip niya umaandar. Kaya ang ginawa ko, sige, para hindi ka mo laging galit, mag-aral ka. Sabi ko sa kanya, sige, mag-aral ka, pag-aaralin kita. Di nag-aral. Hindi na siya masyadong nang-away kasi busy siya sa kagawa ng mga assignment niya sa college. Tapos nagpapatulong pa sa akin, "Ay, gawa mo nga ako nito." Sabi ko, "Malaki ka na, kaya mo nang gawin 'yan." Nagagalit. "O sige, ako na gagawa para lang sa'yo." Di hindi na masyadong away. So, in other words, ano yung point ko, is kapag nakaupo ka lang, tapos nanonood ako ng YouTube halimbawa o kaya na Facebook, ang nakikita ko yung mga toxic na mga usapan, mga issue. Kapag lumipat ka sa kotse, merong nagbebenta ng sira. BBM versus BBM versus Sarah. Ano yun? BBM versus Sarah. Oo. So, yeah, issue rin yan. So, pero alam nyo, sa totoo lang, hindi yan matatapos. Alam nyo bakit? Kasi ah, nandyan yung tinatawag nating marketing. Nabanggit ko na yan sa ibang video natin. Na ang tao, mas madali siyang makuha yung attention niya kapag may issue. Pagka ang nakikita ng tao ay normal na mga bagay, wala yan. Skip lang nila, mga normal. Pero pag may nakakita sila, uy, kakaiba to, issue to Patayan to barilan to, patayan, sampalan to mga scandal to. Pag ganyan, nagtatagal talaga, nagbabasa pa ng comments yun, no? Yan. No, yung isang kaibigan ko na developer din siya, pero nasa marketing siya side. Pero developer siya. Tapos designer din siya ng mga relo. Hindi pala relo. Designer siya ng marketing ng relo, no? So, nagkakilala kami sa Makati. Then, matagal kami nag-usap kasi sa hotel siya nakatira, hotel. Ako naman, kasi yung may-ari ng hotel, kaibigan ko, naging client ko. Doon ako nag-stay, nagbibilyar kami doon, kaming dalawa, tapos naliligo kami sa pool, kwentong kami ng kwentuhan. Tapos sa kakukwentuhan namin, sabi ko, bro, ano ba sikreto sa marketing? Kasi nasa business din ako, sabi ko. Yung marketing ko, hindi masyadong, effective nung time na yun. Nung time na yun, medyo matagal na. Ilang taon na rin. Tapos sabi niya, alam mo bro, ang best way para makuha mo attention ng tao, galitin mo sila. Maglagay ka ng something issue doon sa ipopost mo. Tapos doon sa ipopost mong yun,
maglagay ka ng commercial. Tapos yung commercial dun sa issue na yun yung iyong product. This video is brought to you by yan. So, kaya papansin niyo sa panahon ng politika, lalo na yung mga nakaraan pang mga nasangkatutak na mga presidente na, maraming vlogger, gagawa yan ng issue. Lahat ng issue ipupukol kahit yung konti lang yung katotohanan para lang maging issue tapos biglang may commercial. Oh, 'di ba? Effective 'yon. Dahil nga ang style ng tao at sabi nga nung kaibigan ko at pinaka-effective daw 'yon para ikaw ay mapansin ng tao, galitin mo. Tingnan mo yung mga vlogger, 'di ba? Kung di pa sila magsampalan, kumain ng kung ano-ano o kaya issue, 'di ba? Mag-away-away yung asawa ng isa napunta pa sa isa, no? Nagsasampalan sila online. So, dahil issue eh. Ngayon, balik tayo sa akin. Sayang yung panahon ko kasi ako yung nanonood eh. Nanonood ako sa kanila, hindi naman ako vlogger. Biruin mo, ilang araw ko nang naririnig yung issue na yan sa politika o gano'n. Yung buhay ko, puro sila naiisip ko. Pati nga, matutulog na lang ako. Ano kaya latest sa mga yon, nag-away ng mga yon. So, titingnan ko na naman sa Facebook. So, sayang. So, naisip ko ngayon, total, nagsasayang ako ng oras. Sayangin ko na ng tuluyan. Mag-aral na lang ako ulit ng college. So, pumasok ako sa computer science. Muntik na nga ako hindi matanggap kasi nga, yung computer science, dapat mataas ang, ano mo, yung tawag dito, yung jiwa mo nung dati, kung nag-aral ka sa ibang school, dapat makita doon. Eh, nung ako'y medyo, ano pa, matagal na yun, school buko lang ako. Pag ako'y pumasok, tatawid lang din ako sa bakod. Ay, no college, pag gusto ko na umuwi, pag na-attendance na ako dyan, kaya pumasok ako kasi night shift ako, sa gabi ako nag-aaral dati, night class. Pag nag-check na ng attendance, yung sir, CR lang po ako. Sige, tapos hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik. Pero hindi pa laging gano'n kasi mapapansin na ng prof pagka hindi ka na bumalik. No, so far nakailang 5 din ako noon. Kasi nga yung inisip ko nung panahon namin school bukol. Ngayon sabi ko mag-aaral ako ulit, total wala naman akong gagawin sa planetang Earth. Tapos bago pa ako nag-college, nag-aaral na rin ako sa online sa IBM, ganyan. Kasi nga sabi ko, kaysa naman ubusin ko yung... Kasi sa totoo lang, sa loob ng 6 na taon, pinaglaban mo yung isang politiko hanggang kamatayang gusto mo siyang manalo. Tapos halimbawa, nanalo siya o hindi. Pagkalipas ng 6 na taon, iba na ulit presidente. Makikipaglaban na naman ba ako? Tapos lumipas yung 6 years, wala man lang ako nagawa kundi paglaban yung politiko. Nakakilala ba niya ako? Hindi naman. 'Di ba? So, para makatulong ako sa bansang Pilipinas, di tumulong na ako ng meron akong gawin. Pagbigay ako ng libreng learning, computer learn today, may free tayo at plano nga natin dagdagan yan. At saka tumulong tayo sa community, yan. Mga ganyan na hindi nahaluan ng kung anong bagay. Pero, best talaga yung mag-aral. Kasi, habang natututo tayo, habang lumilipas yung, meron ng dati, dadamihan ko na yung kwento ko ha, kasi, alam ko marami rin kayong kwento pero hindi tayo matatapos. Kaya ako na lang muna para mas lalo niyo ako makilala, ano. So, sumali din ako diyan sa mga group ng IT, Comsci, ganyan, mga developer. So, marami nagsasabi hindi na nila kailangan mag-aral ng college. Sabi, wala naman natututunan sa college, ba't mag-aaral ka pa? Mag-ano ka na lang, self-taught ka na lang. Mas magaling pa nga ang mga self-taught. Yan. So, kasali ka ako doon sa group na yun. Di ako sabi ko, mas maganda pa rin yung kung may pagkakataon, sabi ko, kung may pagkakataon at nandun ka sa panahong pinag-aaral ka ng magulang, wala kang ibang gagawin kundi mag-aral, kung nandun ka sa panahon na yun, mag-aral ka, mag-college ka. Ang daming kumukontra. Sabi, bakit? Ano bang meron pag nag-college ka? Ano bang gano'n? Ano bang maganda? Si Bill Gates nga hindi nag-aral. Ganon. Hindi nagtapos ng college. Di sabi ko, ano ba mas maganda? Sabi ko ganon.
Hindi ka nag-aral ng college, nag-self-taught ka. So, ibig sabihin sa loob ng 4 na taon na dapat nag-aral ka, hindi ka nag-aral, nag-self-taught ka. O ano mas maganda, 'yon o yung nag-aral ka na ng college, kung panahon mo 'yan, panahon mo may magpapaaral pa sa'yo, wala ka pang gagawin, wala ka pang asawa, wala ka pang trabaho, hindi ka hirap sa time, nasa iyo lahat ng pagkakataon na mag-aral. Nag-aral ka ng 4 na taon tapos self-taught ka pa. Ano mas maganda dun? 'Di ba mas maganda yung nag-aral ka, nag-self-taught ka pa, 'di ba? O di siyempre sila yung mga fanboy ng mga self-taught. Di agree sila kunwari pero ayaw nila mag-agree. So, ang totoo dun, lilipas yung 4 na taon eh. 4 years, lilipas yan. Kung wala kang gagawin sa buhay mo, pagkatapos ng 4 years, tambay ka pa rin. Kung nagtatrabaho ka, kung ano man yung trabaho mo ngayon, yan pa rin yun after 4 years. Kung halimbawa, ang level ng understanding natin, learning natin, logical thinking, critical thinking, yan. Pagkaunawa natin sa technology, pag hindi tayo nag-aral, yung pa rin tayo after ng 4 years. Pero kapag ikaw ay nag-aaral ka ng something, nag-aaral ka sa online, pwedeng YouTube, o meron kang curriculum na sinusundan, self-taught ka, o kaya nagka-college ka, lilipas yung 4 years, may natutunan ka. So, parehong lilipas yan eh. Pareho yan lilipas. Ayaw sa gusto natin, lilipas yung 4 years. Ayun, naisip ko, lilipas ulit ang 10 years. Iba na presidente. Ewan ko lang kung buhay pa ako noon. So, malaki na yung aking mga improvement. Siguro, maaring wala pa rin improvement. Pero lahat yan, nasa akin pa rin. So, that is why, kahit na sabihin na natin wala tayong mag-aral, try natin mag-aral. No? Yan yung isa sa maganda niyan. Kasi, talagang pag naboring ka, may panahon dati, pag naboboring ako, nakikipagdebate na lang ako sa Facebook. Kung ano mang topic 'yan, 'di ba? Debate, nood ng mga babae na sayaw, no, kung ano mang mga latest diyan, nood ng movie. Kasi mapapansin mo 'yan sa Facebook. Kapag hindi issue, hindi 'yan sisikat. Kapag hindi 'yan may something na kakaiba, hindi 'yan sisikat. At kung hindi magpapalabas ng legs at maikli ang suot, hindi rin sisikat 'yan, 'di ba? So, kaysa panoorin ko sila ng panoorin, 'di mag-aral na lang. That's why until now, ang maganda naman do'n, naise-share ko sa inyo at 'yan, pinu-push ko kayo lagi, 'no? Kahit na 10 minutes a day, mag-aral tayo kahit na pagod tayo, madaling araw, puwede. Kasi lilipas talaga yung panahon. After 10 years, kung tambay tayo, wala tayong ginawa, tambay pa rin tayo after 10 years, 'no? So, alam ko naman kaya kayo nag-enroll dito sa Learn Computer Today, nakita niyo yung concept na yun. Kaya nag-aral kayo, biro niyo, meron naman tayong free course. Yung mga free course tayo pero hindi ko naman kayo pinilit. Ikaw ba, Sir April, ano yung naisip mo ba't ka nag-enroll? Alam ko na itanong ko na sa ito ha, uulitin ko lang kasi doon sa mga makakapanood nito, kung meron mang manonood, at least na tsambahan niyang marinig yung sinasabi natin dito. Ano yung reason mo? Bakit ka nag-enroll? May bayad dito, mahal pa. Hmm. Bale, ano po, sir, kwento ko na lang from the top po, Oh, sir. sige. 2018, 2019 or 2018 po ako nag-graduate, sir. IT. Then 2019 po ako nagkatrabaho. Then yun, natigil na yung pagko-code ko noong 2019 pataas. Tas ang gusto ko po talaga is yung maging sir, matuto talagang mag-code, sir. Maging advantage ko po ang coding sa ibang tao. Then ilang taong ko ding na hinanap po na kung sino yung magiging magtuturo po sa akin ng coding po, sir. Bale
uh, 19, 21, 23. Mga 5 years ko po ata hinanap na ano sir, bago na may magtuturo sa akin bago nahanap ang LCT po. Ang Learn Computer Today. Opo, Okay. yun na yung sabi ko po nung nakaraang meeting natin. Teka, ano yung nag-convince nga sa'yo na mag-enroll? Yun po Dito? sir, ito na Oo. po. Sige, sige. Nakita ko po yung tawag yung post Commercial? Opo, commercial po Ah. na why do we need to enroll at LCT? Okay. 5 reason to enroll at Opo. yeah. Opo. Yun, na-entertain po ako tsaka na pangalan nun yung nakuha kaagad yung attention ko, sir. Oo. At least effective Kasi, yung commercial. Opo. Kasi doon po sa commercial po na yun, sumakto po lahat sa mga gusto ko po na goal po, sir. Mm-mm. Ang unang gustong-gusto ko lang po na aralin noon is full stack web developer po, sir. Okay. Simula po kasi nang graduate ako, doon po ako masaya. Yun po yung gusto kong matutunan talaga, sir. Okay. Then, bago pala yun, nakita ko rin yung yung Python, pero kulang pa ako sa knowledge. Then nakita ko rin sa LCT po yun, sir. Pero mas inuna ko pang in-enroll po yung yung full stack web development po. Nung nakita ko na pong promo, opo. Nag-promo po noon, sinunggapon ko na po. Oo. Ay bakit naman nagdagdag ka pa ng additional career path kung meron ka namang full stack? Yan po, yun yung unang gusto ko, full stack. Then pangalan doon, yung nakita ko po sa Learn Computer Today na pag na-enroll mo po yung tatlong career paths is road to software engineer. Oo, totoo yan. Yan yung ating pinaka-final goal. Opo. Then yung kung natatandaan mo po, sir, yung nakaraang conversation natin na yung sinabi mo pong natatawa ka na yung mga iba na gustong-gusto nilang maging programmer. Oo. Bakit hindi tayo mangarap ng mas mataas kaysa sa programmer, sir, which is software engineer. Oo. Kaya yun po, napaisip po ako. Kaya yung nagtanong po ako sa iyo noon, sir, sa nag-video call po tayo. Oo, yung one-on-one tayo, nag-video call. Nag-video call po tayo. Kaya yun, na-push din ako na mag-enroll sa software development po. Tapos lately lang ito, naka-enroll na rin po ako sa WordPress po, sir. Yung professional developer ng WordPress, Bale, kulang ko na lang po is yung type management. Yeah, okay. Nung kulang ko na lang po, aaralin lang po. Palagay mo, bro, tulad nung binanggit ko kanina, palagay mo sa loob ng 10 years, magaling ka ng developer, software engineer ka na? Yun po yung goal ko po, sir. 27 na po ako ngayon. Goal po, line of 30s, sana ma-achieve ko na po na maging software engineer po, sir. Wow. Yes. Yan ang pwedeng yan ang ngayon ang pwedeng pagkaabalahan bukod sa manood ka sa TikTok. Yun na nga po, sir, opportunity na po lumalapit po, sir. Oo. Noon po, hirap ko pong hanapin yung itong mga opportunity po na to. Ngayon, lumalapit na po, kaya sinunggaban ko na po, sir. At saka tingin ko naman din, experience mo yung mga project na ginagawa natin. Kung ikukumpara ko siya, ako mismo, personal, kung ikukumpara ko siya sa college kasi, yung part ng 4th year, yan yung challenging dyan eh.
Kaya ako nag-enroll din sa college para malaman ko kung ano yung latest sa college at paano yung proseso kaysa nung panahon namin dati. Sa college, pag fourth year ka na, dyan na yung thesis, nandyan na yung mga application o JT. Pagdating sa Learn Computer Today, kung ano yung ginagawa nating project, mga system, yan, yung mga PHP natin, mga program na ginagawa natin. Actually, karamihan sa mga yan na nasa LCT, yung iba dyan ay actual na thesis na nung nasa college. So, sa college, isa lang ang kailangan nilang gawing project for their capstone or thesis. Isa lang. So may magpa-panel, i-criticize, ititingnan yung function ng kanilang system, itetest yung testing nila, tapos itetest yung kanilang system, tapos tatanungin sila sa papers nila, bakit ganun ang ginawa nila, ganito ganyan, tama ba yung methods, no? Kung titingnan ninyo, isa lang yung sa college na isasubmit. Pero sa Learn Computer Today, kada course, meron kang isasubmit na isa at i-evaluate ko din yan. I-evaluate ng instructor. Then, bibigyan kayo ng feedback. At kapag hindi ginawa ng tama, merong gumawa sa atin ganyan, kumuha siya ng team sa labas, sa internet, tapos yun ang ipinasa niya. Pinidback ko naman sa kanya na, sorry, maganda yung website na binigay mo, pero alam ko hindi ikaw ang gumawa niyan. Kasi ang required sa ating project, yung ginawa natin dito sa project. Kahit sabihin mo na, sige, given na ikaw ang gumawa ng project, pero ito yung required. So, wala siyang choice kundi ulitin yung yung project. So, ang maganda naman is tinuloy niya, ginawa niya pa rin. At kumbaga, masasabi natin na kung sa college, isa lang yung real world project, isang major project sa college. Dito hindi lamang isa, kundi I think aabutin niya ng 30. 30 ang doon pa lang sa free course natin, meron tayong mga mini projects doon. 5 na kagad 'yon. 5 mini projects. Pagdating dito sa foundation natin, meron tayo at least 2 project. Mapapansin niyo 'yan, parami ng parami yung hinihinging project. Yung una, isa lang, pangalawang course, 2 project ang kailangan niyong gawin. Sa susunod na course, 3 ang hinihingi. So, diyan sa mga ginagawa natin 'yan is I believe kung pa-practicein niyo talaga yung ating mga project, uulitin niyo rin sila and then papagandahin niyo, i-develop niyo. Kung meron kayong mga kaibigan, nahirapan talaga sila sa thesis nila and alam niyo gawin, pwede kayong kahit paano magkaroon ng income sa paggawa ng thesis. At hindi lang yun, pagka kayo nag-apply, ah, kahit sabihin na natin na hindi yun ang pinapagawa, pero nakita nila sa inyong resume at saka sa skills nyo, sa mga projects nyo, nakita nila na kayo ay somebody na makakatulong sa kanilang business, hindi man ngayon, but in the future, kukunin nila kayo. Kasi ito, potential na to, nandito na to sa atin, nag-apply siya, magaling siya, ang dami niyang project. Though wala tayong ipapagawang ganun, i-hire na natin kasi in the future, at nag-stay siya dito, ibig sabihin asset siya ng company. No? Magiging asset kayo. So, dahil yan sa inyong technical knowledge, skills. Ayan. So, that's why, yun, tuloy mo lang, no? Kasi yun ang talagang ano natin, yung motto natin sa Learn Computer Day. Uh, Prepare for tomorrow, ano ba yun? Learn today, prepare for the future, no? Parang ganon. Learn today, prepare for the future, no? So, yan. So, kailangan tingnan natin yung mga susunod na taon. Yun din yung naging principle ko, naging prinsipyo ko na imbis na ubusin ko yung time ko dyan sa mga bagay na ganyan kahit lumipas ang panahon, hindi yan mawawala, no? Lagi yang meron. Laging ang meron yan. Yung mga, kung papansin niyo sa mga bagong artista na lumalabas, yung ano na yan common na yan ever since 1990s pa yan. Pagka may bagong artista, gagawan siya ng issue. Lahat ng issue itatapon sa kanya, sisiraan siya, gano'n.
Eh di sikat na siya, kilala na siya ng mga tao kasi yung mga tao mahilig sa issue eh. Di, yan pala yun. Yan pala yung naging jowa, kabit ni ganito, jowa ni ganito, na nakipagsampalan pa. O di kilala na siya, di ba? So, yan ay isang style ng marketing. That's why ganun din sa politika, ganun din sa ibang bagay. And ang maganda lang is kagaya nitong Learn Computer Today, nasa media rin 'to, nasa Facebook. Kung hindi kayo nag-Facebook, hindi nyo rin makikita 'tong Learn Computer Today. Naalala ko merong isang ka-devs natin, kasama natin. Sabi ng, ewan ko kung magulang niya, sabi ng parents daw niya, wala daw mapapala kasi cellphone. Wala daw mapapala sa ka-Facebook. Ang sabi niya sa chat niya sa atin, sabi niya, sabi ko, meron naman akong natutunan sa Facebook, sabi niya. Yung Learn Computer Today, nakita ko. Sabi niya gano'n. Kaya meron din daw maganda. Which is, yes, tama naman. May mga talagang totoong concern na gusto talagang matuto, maturuan. So, isa na lang, share ko na lang to bago tayo natin tapusin, no? Kasi maya-maya may gagawin ako. So, matatapos na agad to. So, isa na lang. Ako, nawala pa sa isip. Yun. Um, ako nawala nga. Bakit ganun? Yung isang bagay na parang nasa isip ko, kung gagawa man tayo ng isang, halimbawa, sa buhay natin, ako sa buhay ko na, kung may gagawin akong bagay, dapat maganda yon, mabuti. No? Kasi, ah, sa prinsipyo ko lang, no, hindi naman talaga solid na principle. Dalawa lang talaga choices eh. Gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng masama. Magsisinungaling ka, magsasabi ka ng totoo. Ah, parang tutulong ka o hindi. So, laging mayroong dalawang choices sa buhay, sa principle. So, sa akin, iniisip ko na kung uubusin natin yung time natin sa buhay na to, ba't hindi mo papiliin yung tama, 'di ba? Kasi parang ang pangit naman, kunyari scammer ako, ang dami kasing scammer sa Facebook, magtuturo ako ng scam na course, 'di ba? Kasi madali lang ituro yung scam na course eh, basic lang 'yan, tapos benta mo naman, basic benta mo naman, tapos pag nag-enroll sila, pabayaan mo na. So, maraming ganun sa Facebook at marami pang style ng scam. So, sa akin, iniisip ko, ano kaya kung ako yung naging scammer o kaya hacker? Ano kaya pwede kong gawin? Ano kaya ano? Pero naisip ko, pag namatay ako, anong significant ng buhay ko sa mundo? Kung ang pinili ko mali, kung pinili ko kasinungalingan, kung pinili ko yung bagay na pangit, masama, yung inisip ko yung mag-enjoy lang ako sa pera, ganyan. So, ano ang significance ko sa mundo? Minsan lang mabubuhay yung tao. So, sa akin, parang, okay, gawin natin, tama. Pag umamatay man tayo, tama, ginawa natin. 'Di ba? Kahit na maghirap tayo at hindi tayo yumaman, hindi man tayo talagang sumikat na ibang tao, at least namatay kang tama, 'di ba? At kung merong Diyos, pag-uusapan na naman reliyon, ay di pwede mong sabihin na, Lord, tinry ko lahat yung kaya kong gawin para piliin ng tama, 'di ba? At alam kung naniniwala kayo sa Diyos o hindi, doon mo siya talaga malalaman kung sino siya, 'di ba? O may Diyos pala, o siya pala ang Diyos, o 'di ba? Bakit hindi mo inalam sa reliyon? Naku, papasok na naman tayo sa reliyon. Lord, sangkatutak ang reliyon eh. At saka, ah, ayoko na pag-usapan niya. Pero share ko na rin para lang may maalam niyo yung idea ko sa philosophy. Na nauna ang Diyos eh. Kung merong Diyos, nauna siya sa lahat ng bagay. No? At ang Diyos, nilagay na niya lahat eh. Actually, yung buong paligid natin, mga puno, mga ibon, yung mga tubig, yung dagat, lupa at hangin, nakaprogram na yan eh. May algorithm na yan. Kaya yung algorithm, yung salitang algorithm, Diyos ang gumawa niyan eh. Kasi katulad ng tiyan natin, pag kumain ka, pag kumain tayo, automatic na di-dissolve, na digest yung kinain natin. Tapos
na isi-serve siya sa sistema ng katawan natin. Tubig, nililinis niya ang katawan natin. Program yan. Sino gumawa niyan? Di ang Diyos. So siya ang talagang tunay na programmer. Siya talaga ang developer. Ang sistema, dahil siya ay makapangyarihan, ginawa niya na ng maayos. Hindi kagaya natin, nagta-trial and testing tayo, trial and testing. Siya naman, all-knowing. So, hindi siya mahina. Ang Diyos ay hindi mahina. Hindi siya, ayoko gumamit ng masamang word. Hindi siya mahinang Diyos na kailangan niyang gumamit ng mga tao, tayo ang relihiyon, tapos yung relihiyon na magliligtas, hindi ganun eh. Sa palagay ko. Kasi may algorithm ang Diyos eh. So, ibig sabihin, sa paligid pa lang natin is nakikita na natin na may Diyos at higit sa lahat yung konsensya. Kaya nasasabi ko na may tama at mali, di ba? Then, paano natin, ang tanong diyan, paano mo makikilala ang Diyos kung sino siya? Di, tanungin mo siya, Lord, sino ka ba? Dahil pag nanalangin tayo eh, 'di ba? Nananalangin tayo, Lord, bigyan mo kami pagkain, Lord, bigyan mo kami ng ulam, ganito, bigyan mo kami pera. Ba't hindi mo pa sabihin na, Lord, sino ka ba? Para malaman ko na nang matapos na itong pagtatanong ko. Ang dami ko na relihiyong inatinan, hindi ko malaman. Hindi ko malaman kung sino dito, lahat sabi tama sila eh. Tapos pagdating sa Facebook, nag-aaway-away. O, 'di ba? Kaya 'yon. Sir, may tanong lang po ako. Sige, sige, sige. Pumasok lang po kasi sa utak ko, sir. Oo. Na pag-usapan rin lang yung gagawa ng tama at mali. Oo. Gusto ko lang marinig yung opinion mo po, sir. Sige, yung sige. paggagawa ka ng mali, may masasabi pong mga ibang tao po. Tapos paggagawa ka rin po ng tama, may nasasabi rin po yung mga tao rin po, sir. Sabi lang nila 'yon. Opo. What I mean, sir, is yun nga po, yung pag may nagagawa ka pong mali, ay paggagawa ka rin ng mali o kaya tama, parehas na may nasasabi po yung mga tao, sir. Sigurado fans mo sila. Oo, ganun lang 'yun. Opo. At saka papasok pa rin doon yung yung sinasabi ko kanina sa simula pa, yung naboboring sila. Kapag ikaw ay nakaupo Opo. sa bintana, try mo 'yon, no? Upo ka sa bintana o kaya sa pinto ng bahay mo. Panoorin mo lahat ng dumadaan. Makikita mo, yung ganda nung isang 'yun. Oh, ang pangit nung isang 'yun. Ang ganda nung isang, ang pangit. Ay, kilala ko 'to. Ito yung jowa ni ano. Ayan yung kabit ni ano. So, nakaupo ka lang nun ha. Nakaupo ka lang sa pinto sa bukana ng bahay mo, sa bintana. Ang dami mo na kaagad na entertain na pangit. Kasi boring, naboboring ka eh. Ganon din yung mga leader, yung mga presidente ng mga bansa. Pag naboboring sila, giyerahin natin to. Kaya pansinin nyo sa history, lagi may giyera. Kasi naboboring sila. May sandata sila, may armas sila. Pero kung bigyan mo ng computer yon, kung may panahon na yun, computer, paglabanin mo ng Counter-Strike o kaya ng ML, tinan mo hindi na giyera, isipin niya, maglaro na lang tayo. Total, wala naman tayong gagawin, maglaro na lang tayo. Kumbaga, yung tanong mo, yung sinasabi ng ibang tao, hindi wala silang connection sa atin. Kahit nga yung mismong kaibigan natin, best friend natin, na sinabihan mo na ng mga sikreto mo, naging best friend kayo talaga bandang huli, hindi mo napautang, malupit mong kalaban yun. Lahat ng baho mo sasabihin na kasi hindi mo pinautang eh. Pero kaya, ano man yung sabihin ng ibang tao sa'yo, maghirap ka man, o yumaman ka, nagsikap ka, hindi o naging tambay ka, buhay mo 'yan, no? So, 'yun yung na-realize ko na pag ikaw ay naghirap, mag-isa ka lang, no? Lalo na sa panahong wala ka pang pamilya, nagsosolo ka pa lang, ganyan. May mga panahong madi-discourage ka talaga, ang dami sasabihin sa'yo ng mga tao. Kahit tama yung ginawa mo, sasabihin nila palpak yung ginawa mo, mali ka, ganyan. Wala kang kwenta, ganyan. So nung bata-bata pa ako, nasasaktan ako sa gano'n. Pero nung tumatagal, hindi ko naman sila nilalabanan. Kasi lahat ng sinasabi nila, sinabi lang nila yon.
Mas maganda yung, alam nyo, mas maganda yung ganito eh. Kunyari, dahil lang, tutuyuan ako ng law. Mas maganda yung ganito eh. Brad, alam mo, hanga ako sa'yo. Ang galing mo, grabe, ang husay mo talaga pare, ang galing mo, ang galing. Siyempre, ikaw naman, kung ano man yung ginawa mo, tuwan-tuwa kasi salamat, salamat, Brad. Pero alam mo, yung sinabi niyang yun, sinabi lang niya rin yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, di ba? Ito ang pinakamaganda. Brad, dahil magaling ka, bigyan kita ng tinapay. O, edi, kapag may something na binigay sa'yo, wow, bakit? Kasi, ano eh, baka mapanis yan. Hindi ko nakakainin eh. So, yung binigay, yung bagay na binibigay, kahit sabihin mo knowledge lang yan, tinuruan ka o tinuruan mo siya, tapos natuto siya, tapos parang nagkaroon siya ng naging mas interesting yung buhay niya, naisip niya yun. So, yan yung may effect. Kaysa dun sa sinabi mo lang, alam mo Brad, kaya mo yan. Alam mo Brad, ganito yan. Alam mo, laksan mo lalo mo. Bukod sa encouraging words yon, kapag tinulungan mo na, ginaid mo or something, tinulungan mo, is mas may effect yon. At kapag nagbigay sila ng payo, kunyari, tinulungan ka sa panahong nahirapan ka, tinulungan ka niya, wala silang hiningin kapalit, tapos nagbigay sa'yo ng payo, makikinig ka dun. Kasi may concern talaga yun eh. Yun talaga ang may pwede mo pakinggan. Ngayon, kapag nakakita mo, pumapasok na yung relihiyon, politika, kinukumbinsi ka na sumali sa kanila. Doon naman papasok siyempre yung ano mo, yung para sariling desisyon, no? So lahat ng bagay na makikita mo sa paligid, maririnig mo, kanila yon, iba yung sa'yo. Ngayon, kapag ikaw naman, ikaw yung naninira ng tao, ikaw yung sip-sip sa trabaho, sinisiraan mo yung mga katrabaho mo, gusto mo sumikat, ang dami ko nababasang ganyan sa sa online freelancer, mga group, ganun. Hindi naman, binabasa ko lang. Nagkakasiraan sila, no? Parang siya yung may-ari ng kumpanya. So kapag ikaw yung taong yon, ganun yung mindset mo, nasa mali ka. Pag namatay ka, walang kwenta yung kamatayan mo. Bakit? Hindi ka nakatulong eh. Ano na itulong mo sa planetang ito? Kumbaga, ikaw yung naninira ng mga kapwa mo. Ikaw yung nagbabagsak sa katrabaho mo. Ikaw pa yung pinaka privilege dun sa grupo nyo. Gusto mo ikaw lagi sikat. O ano na contribute mo sa planetang to? Wala. 'Di ba? Kumbaga kasama ka sa basura na dapat winalis na noon pa. So, ibig sabihin, you have to make choices talaga. Kung ikaw developer ka, pilitin mong gawin yung trabaho mo, gawin natin trabaho natin sa tama. Kapag ang tingin ng boss mo, kliyente mo, mali yung ginawa mo, that's their opinion. Okay, thank you sir. Sorry for the ano the errors. Sorry, I just did my best. So if you think na hindi siya sapat, no, so I'm very sorry. If you want yung refund, if you want to refund yung money, ino-offer kung ganun. Kung gusto mo i-refund po yung pera nyo, okay lang po. Alam mo, pag ganun naririnig nila, sinasabi lang, I'm sorry Michael, I just, lang, na dala lang ako sa damdamin ko. Tapos sinasabi ko dun sa client na, Sir, kasi hindi pa tapos yan. Nag-comment ka na. Nandun pa lang tayo sa stage, na first stage. Kaya nga ako pinapakita sa iyo yan, sir, kasi tinitingnan ko kung ano yung gusto mo mangyari. Kaso akala mo, sir, tapos na. Hindi pa po. Ah, really? Oh, yes, sir. That's the first stage. Oh, okay, so I want this color, ganyan. So I want okay, no problem, sir. So nagkakaayos kami. Kasi na-realize niya na I'm willing to refund eh. Oo, I'm willing to refund. If you are not satisfied, I'm willing to refund your money. Pero kapag ikaw mukhang pera na, dahil nga pinipili mo yung masama, tapos i-scamin mo yung, tatanggapin ko to kasi ang laki ng bayad niya. Tapos babastahin ko na lang yung project, hanap na lang ako ibang client. So pag namatay ka, wala ka pa rin kwenta sa mundong ito. Ang binigay mong contribution ay basura din. So yung sa philosophy ng buhay, you have to think about
yung significance mo sa mundo, no? Gaano ka ba, ano yung may contribute mo sa planetang to bago ka mamatay? Sa family mo, kahit sabihin mo ikaw yung black sheep, galit sa buong pamilya, or ikaw yung pinakamagaling sa pamilya, it doesn't matter. Yung iyong significance sa pamilya, ano yung naitulong mo, that matters. Kung ano yung hindi lang pera, ano, kasi iba yung pera lang eh, ginagastos yun eh. Something na pag-aralin mo sila or bigyan mo ng negosyo pag may pera ka, tulungan mo sila sa panahong gusto nilang matuto. Pero yung hingi ng hingi naman, hingi ng hingi, tapos tambay, tulog, ah, tawag diyan, bisyo, mas maganda daw wag mo tulungan sa bisyo niya. Wag mo tulungan. Ano, mag-iinom ka naman, wag na. Ano, sayang pera sa'yo. Doon na lang ako muna sa ano, sa ibang ano. Kung magbi-business ka, pwede pa. Bibigyan kita ng konting puhunan. Pag nakita kong talagang desidido ka diyan, de, yun. Sige. Pero pag ginastos mo yung pera, hindi ka na makahingi sa akin ulit. Tapos yung pagkain mo, pag namatay ka, di papalibing na lang kita. Kasi anong gagawin mo sa buhay mo? Ganyan na lang. No? So, sasamahan natin ng philosophy talaga yung buhay natin. Hindi lang basta developer tayo, natututo tayo ng code. Tsaka pansinin niyo yung paligid, ano, wala nang tatalo sa nature. Yung puno, may algorithm yan, may program yan. Pag yung butil, yan. Oh, JavaScript baka next week pa yan kasi hindi pa natin maano. Hindi ko pa maasikaso ngayon kasi tinapos ko nga yung thesis. Pero ano yung kasunod na yan? Ano yung JavaScript natin? Papansinin niyo yung ano, yung butil ng kahit na anong halaman o puno. Pag nalaglag yan sa lupa, 'di ba? Yung butil na yan, may buhay yan eh. May buhay siya. Kahit na siya ituyo na, papansinin niyo lang, no? Alam ko maiba sa inyo nasa probinsya. Kapag ka naging basa-basa yung paligid niya, parang ready na for maganda na yung klima, nagsisimula na siyang mag-activate. Ano yun ha? Hindi yun tinanim. Hindi siya tinanim. Nalaglag lang. Nag-a-activate siya. Pag tiningnan mo, parang patay na siya. Nilalagay pa nga sa baso ng mga ano yan eh, naghahalaman. Nilalagay sa baso, sa plastic yung mga butil. Tapos pag nalalaglag yung mga butil na yan sa lupa, mapansin mo, nasibol na ilang araw, ilang buwan. Dahil yun ay nasa programming na rin. Parang ang Diyos ang tunay na programmer. So, parang dinadagdag ko lang yan kasi ah, para ma-realize nyo na dapat samahan natin ng philosophy ng pagpili ng tama at mali. At lagi ko sinasabi na kumbaga maging ano tayo seryoso tayo sa ating kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. Huwag tayong mang-scam, huwag tayong mang-hack. Kasi yung significance natin sa mundong ito, baliwala. No? So, yun, no, yung mga courses natin, tutuloy natin yan. Total, pasado na ako sa thesis. Na-share ko na kanina bakit ko gusto pang mag-aral. At saka itong video, i-share ko rin sa inyo sa YouTube. Yung JavaScript, pagkatapos ng JavaScript, meron tayong itong ating mga framework, React, no? At yung ating Node, Next.js, yan, Python, yung sa ating software development, Android, Java, no? So, unti-untiin natin sila. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, yung ginawa kong thesis na napakaganda sa mata ko, ang ganda ng purpose. Kahit medyo simple lang yung application, biruin mo, pipindutin mo lang yung scan, yung image, makikilala mo na yung lupa. Napakahirap makilala ng lupa eh. Ang hirap ng i-identify yan. Kasi sa mukha ng tao eh. Yung mukha ng tao, madali yan ma-identify. Pero yung lupa, at saka yung kulay ng panahon, yung dilim, dark, so nare-recognize nung application yung lupa kung ano siya. So, ang ganda project kasi makakatulong siya sa mga magsasaka. At ang gamit ko doon, Python lang. Python lang. Yung sa deep learning. Python lang. Wala akong ibang ginamit sa deep learning. Para malagay ko siya sa Android, gumamit ako ng Android Studio. And ituturo ko rin sa inyo yun. Ano? Paggamit ng Android Studio,
paano gamitin si Python for deep learning, machine learning, AI. So, kaya ano, natatawa nga ako, 'di ba lagi ko sinasabi nung nakaraan din, pag sinasabi nung ibang nag-inquire, Python lang 'yan, basic lang 'yan. Ay, HTML, CSS, JavaScript, basic lang 'yan. PHP, basic lang 'yan. Yan tinuturo nyo. Tinatanong ko, patingin nga po project nyo. Kung palagay nyo basic lang ho yung Python, patingin nga ho project. Ay, wala pa akong nagawa eh. O, di hindi basic yan. Wala ka palang nagawa eh. Kasi kung basic yan, dapat meron ka ng project. Yan ang proof na ang isang bagay, isang programming, basic sa'yo pag nagawa mo na at may proof ka. Pero pag sinabi mo, developer ako, kunyari si April, developer ako, software engineer ako. Patingin nga project mo kung ikaw ay software engineer. Wala pa po eh, gagawa pa lang po ako. Hindi ka software engineer. Di ba? Laging may kasamang proof yan. Ano? So, sige, baka may tanong pa kayo dyan. Bukod sa Java Foundation, JavaScript Foundation, yung approach natin doon, iba, no? Kaya medyo matagal ko ginawa yan. Actually, nasimulan ko na yan. Nandun ako sa part na kung saan ay implementation na nung JavaScript. Pero inaaral ko mabuti paano nyo mag-gets kagad. Kasi ang lawak ng application ng JavaScript. Pero dun lang tayo sa foundation na practical. Practical JavaScript. Parang ganun. Hindi natin siya aralin ng in details na hihimay-himayin. Hindi gano'n. Kasi hindi naman matatandaan yan eh. Oo, hindi. Yung inaral nyo kahapon, nakalimutan nyo na ngayon. Sa totoo lang, ganun. Ang ating, ganun ang ating memory. Short term lang, ano. So, ginawa ko siya ng style, practical JavaScript. Tapos may mga example tayo. Tapos, igagawa tayo ng project na walang ibang kasama. Hindi, walang kasamang CSS, walang bootstrap, wala kahit ano. HTML at saka JavaScript lang. Yan dalawa lang ang ginamit natin. So, kung gusto niyo pagandahin, no, nasa sa inyo yan kasi meron na tayong course ng CSS, may Bootstrap na tayo at saka yung iba pa. So, may mga projects na kayo nagawa. So, kung gusto niyo pagandahin yung project sa JavaScript, dagdagan niyo lang ng CSS. At doon ko malalaman kung marunong ka na kayo talaga sa design, no? Sige, baka may tanong pa kayo. About sa ano, sir, pa, Ah, sa computer, may bala kasi akong magbuo ng system unit. mm. Sa'yo, Tapos, sarili mo? yes, sir. Ah. Tapos, ang gusto ko sana is yung i9. Mahal Mga yun, Brad. magkano ang budget niyan? Hindi ko masasabi, Brad, ngayon kasi ano, iba-iba ang pricing niya tsaka depende sa kung anong year. Kasi Ah, every year iba-iba. Ay bakit mo pipilitin yung bibilin yung pinakamaganda? Hindi siya advisable. Oo, tama 'yun. Talagang continuous ang pag-aaral, no? Sabi ni Adriel, sabi ng friend ko continuous pag-aaral. Totoo naman 'yan. Talagang hindi natatapos 'yan. Ngayon yung i9 kay Renz, wag yung i9 kasi uubusin niya ang pera mo. Processor siya eh. Marami siyang pwedeng paggamitan, mabilis siya. Pero mahal eh. Di imbis na ibili mo ng i9, ibili mo ng medyo lesser i7. Yan. Tapos bumili ka ng graphics card. Pwedeng 4070. Kung mapera ka, yun ang bili mo. 4070 para sa kung ano mang paggamitan mo. Ngayon, kung budget friendly lang, mag-ano ka, mag-AMD, mga Ryzen, ganyan. Kasi pareho lang naman processor yan. Pareho sila. Yan, bata pa ako, magkalaban na yan. AMD at saka Intel. Yung mga unang magkano labas talaga, niya. sir? Pentium 1 pa nga lang, hindi pa nga Pentium 1 ang pangalan nun eh. Pentium lang. Celeron, yan. AMD, yan. May mga variation yan, pero dalawa lang sila halos nagko-compete. So, pareho silang processor, parehong gagana. No, ang magkaiba lang diyan, saan mo gagamitin. No, kung magi-games ka, pareho sila pwede sa game. Kung machine learning ka naman, artificial intelligence, pareho rin naman sila gagana. So, yung advice ko diyan, tingnan mo yung budget mo kung magkano ma-maximize mo. Magkano ba budget mo, Renz?
50K? Mga ano, sir. 100K? Yes, sir. Mga Kaya mo? 50K. Kala ko 50 to 100K. 60. Di, layo mo naman kasi. Mahirap mag-suggest dyan. Tapos napunta ka sa scamming, scammer nagbenta sa'yo. Kasi meron kaibigan ko, binentahan daw siya ng ano, IBM na panahon na yun, i7, pinakamaganda nun. Nakalagay sa ano, sa laptop, i7, tapos may sticker. Tapos IBM siya, IBM talaga. Tapos pagbukas namin, nakalagay i7 sa ano niya, tinatawag natin BIOS. Pati doon sa software niya, i7 din. Pero nung nag-DX diag ako, tapos meron akong tinype doon sa dito sa ating ano, itong nag-run lang ako diyan ng simple script. Marami kasi pwede i-run diyan eh. Lumabas ngayon yung tunay na siya ay Pentium something lang. Hindi ko maalala, hindi ko ma-recall eh. Pero hindi siya i7. Sabi ko sa kanya, Sir, nabayaran mo na ba to? Kasi inalok sa kanya. Oo. Magkano binayad mo? 20,000. Patay tayo. Second hand ho to, lumang model eh. Tapos ano siya, ni-repaint. Hindi halata yung repaint niya eh. Pero maganda pagkaka-paint. Tapos second hand ho to. Tapos ganito lang ho ang ano niya, processor. Bakit? Ito ho. Ginawa namin para mapatunayan namin na yun nga, ginamitan namin ng ano, mga software analysis, yung hardware analysis, yung CPU benchmark, ganun. May mga ganung ano eh, may mga ganung software nakalimutan ko na kasi hindi ko na ginagawa. So, doon lumabas yung tunay na specs niya. Sabi ko, yari, nadali ka sir. So, ganun din, nabanggit ko lang sa'yo, Renz, na mag-ingat ka bumili. Kung ako sa'yo, yung sinasabi ko nga, PC Express. Kung merong branch dyan sa inyo, punta ka doon. Tapos, at meron silang listahan ng ano, ng parts. Tingnan mo doon, tapos tanong-tanong ka. Tapos, sabihin mo yung price range. Kasi yung mga nandyan, bawal yan, ano, bawal silang mag-close ng deal na yung sobra-sobra. So, alam ko kasi yan yung kinukunan ko dati, supplier ko dati nung ako ay nasa IT sa mga office nagkokontrata ako ng mga computers. So isa sila sa supplier ko nun. Kaya nagagandahan ako noon sa services nila. Ewan ko lang ngayon na. Pero reliable yan. No? Kung malapit ka lang, di ako na gagawa sa iyo eh. Di ikaw bumili. Ako, ikaw bumili. Tapos bigay ko sa specs, bilhin mo. Pwede yun. O ikaw na rin magawa, pag nasira mo nga lang, yun, di at least natuto ka, di bili ka ulit. Sige, yung tanong ni ano, kung yung WordPress ba, sabi ni, asan na yun? Ah, no, si Kenneth, tanong ko lang po, sa WordPress development po ba, license po ba yun? Unlimited po ba yun? Unlimited siya, yes. Pwede mo siyang gamitin, unlimited. At may course tayo dyan, di ba? Yung ating WordPress portfolio. WordPress portfolio. Doon, unlimited yon. Try mo gawin, no, Kenneth? Meron tayong course niya. Makikita mo sa yung guide, sa career path. Tingnan mo lang yung curriculum, i-click mo yon. Makikita mo doon, andun yung WordPress portfolio. Tapos ginamit natin doon yung tunay na WordPress. Tapos wala siyang license. No? Okay, sige. No problem. Basta kayo magka-budget, yan ang suggestion ko sa inyo. Since mura pa yung ating courses, enroll nyo na. Kasi habang dumadami yan, lagi ko naman binabanggit sa inyo, maaaring nakukulitan na kayo. Habang dumadami yung courses natin, di pa ano yan, pa-level up yung ano niyo, knowledge niyo. Nakikita niyo naman yung inyong yung development nyo, nagle-level up kayo. And then next year, pag marami na yan, hindi na siya ganun kamura kasi kumbaga sa pagkain ano na yan buffet na Tapos yung mga pagkain available na nakahain, mga ano na, dekalidad, masasarap, mga kakaibang mga ganun na. Pero pagka mura, siyempre, mga ano lang yan. Spaghetti na ketchup yung hindi naman ganun yung atin, ano.
maganda na talaga siya kahit na mura lang, maganda na yung ating mga courses. No, so kaya pag lalong dumami yan, magkakaroon ng adjustment sa pricing. Kaya habang may budget pa kayo, mura pa siya, enroll nyo, ano. Kasi yung karamihan ng tinuturo natin, free lahat yan, di ba? Meron na ba kayong na nakita dyan na may bayad pwera dun sa Elementor Pro? Pero yung Elementor Pro pa rin is ang ginamit natin dyan free. Doon sa mga WordPress developer, professional yung ginamit natin doon. Pero yun lang yung may bayad doon. Halos lahat ng ginamit natin free. No? 'Di ba tama? Oo. So, sige. Ano yun? RDL, familiar ka po ba sa Turbo C? Nalaman na all web dev dito ko. O Turbo C, Pascal, yan. COBOL talaga ang inaral ko nun. COBOL, Pascal, yan. Turbo C, plano ko yung aralin dati. Kaso, sa COBOL pa lang, ang dami ng opportunity. Kasi ang COBOL ang pinakasikat dati nung panahon na yun. So, hindi ko sabihin kung kailan. Madidiscover nyo naman kung ilang taon na ako eh. Pero, bata pa ako. No? Bata pa. Kalabaw lang daw natanda. Ayan. So, ang imagination ko pa rin, after 10 years, hindi lang basta sa academic ako mag-excel, kundi after 10 years, yung Learn Computer Today, nakakatulong na talaga sa inyo. Ano? Dapat ay ang ratio ng aking prediction using the algorithm. Dapat mga 90%, 80% sa inyo mayayaman na o yumaman pa lalo. Ano? Dahil o kaya gumanda yung buhay, kahit hindi mayaman, yung na-enjoy na yung buhay, nagiging nakakabili ng kahit paano ng gusto. No, hindi naman kailangan kasi yung sobrang daming pera para ma-enjoy yung buhay. Yung kaibigan ko nga, sabihin ko na share ko sa inyo, yung kaibigan ko, pag siya ay nakipag-deal, milyon ang ano niya, ang kita niya. Tapos, nakikita ko siya, nagiinom. Sabi ko, ako naman, pwede naman ako, nagiinom din naman ako. Ah, 2 years po niyang inaral, Turbo C, ano. Kasi dati talaga wala yung mga IDE na VS Code. Sa papel lang kami dati. Tapos yung aming mga yung mga paperworks namin, yung mga presentation namin, or yung mga report namin, typewriter yan. Kasi nga yung computer mahal. At saka minsan lang kami mag-computer sa isang linggo kasi sa school lang pwede. Hindi ka, ang practice namin papel talaga. So, tapos yung ginawa kong code sa COBOL, papakita ko dun sa kaklase ko, siya naman bigay sa akin. A-analyze ko ngayon yun, didebug ko yun sa papel. Kasi simple lang naman yung syntax niya, pero yung pagkakasunod-sunod mahirap. So, oh bro, mali ka dito. Yan, hindi na to tatakbo. Kasi yun, pag may mali kang line doon, hindi na yung tatakbo. Ano? So, yun yun. So, inabutan ko yan, Turbo C yan. Pero COBOL, malupit talaga yung COBOL. Hanggang ngayon may COBOL pa eh. Pansinin nyo, punta kayo sa website ng IBM. Nag-offer sila ng COBOL programming. No? Meron pa rin silang course niya. Semantic. Ang semantic, ibig kasi sabihin ng semantic coding, kung ano yung kung ano yung proper, ano yung standard no ng code, yun ang susundan mo. Kumbaga, katulad ng mga tabulation, indentation niya, tapos yung pagkaka-arrange ng yung code. So, yung semantic coding, titingnan mo yun sa documentation, paano ina-apply. Kasi may tinatawag na spaghetti code eh. Yung gagana siya pero hindi mo maintindihan. Pag binuksan mo yung code niya, hindi mo maintindihan anong klase yung pagkaka-arrange structure ng kanyang at saka yung kasi ang syntax naman, yung tinatawag nating rule, pag may mali doon, hindi nagagana yung code. Pero pag tumakbo naman siya, sige Renzo, ingat po. Pagka matatapos na rin naman tayo. Pagka hindi gumana yung code natin,
may problem ka sa syntax. Ngayon, pag gumana yung code mo, titingnan naman kung paano mo in-implement yung code. Kung siya ba ay ah, meron ka bang sistemang ginawa, may flowchart ka ba na magigets ka agad kung ano yung ginawa mo sa code. So, tapos yung semantic na tinatawag, yung proper procedure. Ha? Oh, laging ano yan, laging standard yan. Kaya pag ikaw ay programmer, tapos hindi mabasa ng ibang developer yung code mo, ang gulo. So, mahirapan yung susunod na developer na intindihin yung, lalo na dyan sa PHP, nako, pagka hindi mo naayos yung ano dyan, semantics mo dyan. So, pwede nyo rin i-chat GPT. No, kung halimbawa, Python, HTML, CSS, JavaScript, Next.js, pwede nyo siya itanong ano yung semantics sa ganong context. Sasabihin siya ni ChatGPT. Okay, so baka may tanong pa kayo dyan na pahalo na yung ating filosofiya. Basta masasabi ko sa inyo, kung kayo mga single pa, magsiasawa na kayo ha. At sayang ang panahon. Pero sabi ko rin, bago kayo pumili ng mga pangasawa, kilalanin nyo mabuti. Dapat ay ah, yung makakatulong sa inyo sa buhay na kasi mahirap nga lang yan malaman kaagad pero yun kung mahal nyo di yun na yun kung ano man na kung tinotopak man edi program nyo na lang i-debug nyo na lang siya para minsan ang pang-debug dyan pasalubong o kaya bigyan mo ng pambili ng makeup ganyan o kaya pagkain o kaya kain kayo sa labas ganyan. Pag tinopak na naman, di ganun lang. Ulit-ulitin mo lang. Pasalubong uli. Ganyan. Sorry ka kaagad. Wala ka pang ginagawang mali. Yun. At ganun din naman tayo. Dapat maging responsible tayo sa kanila. No? Hindi naman one-sided lang. Okay. May tanong pa ba? Karal kayo mabuti. After 10 years, dapat tambay pa rin tayo. Kung tambay tayo ngayon, dapat after 10 years, tambay pa rin tayo. Ganun yun. No? So, para may improvement. Iniisip ko nga magturo ng isang video. Yung paano maging mahirap. Yeah, parang iniisip ko gagawa ko ng video, tutorial, how to become poor and even poorer. Ewan ko lang kung magiging effective kasi ano yung tao talaga mahilig sa issue. So, pag-usap, tatry ko lang ha, experimental lang. Titingnan ko kung medyo tatalab sa inyo. How to become poor. Gusto mo ba maghirap, Sir Ephraim? Hindi po, sir. Siyempre wala, 'di ba? Sino bang taong gusto maging mahirap? Gagawa lang ako, tatry ko lang, experimental lang So, share ko sa inyo yung link pag na-record ko na. Post ko sa YouTube ng Learn Computer Today. Sa Okay? akin po, may share lang po ako, sir. Okay. Sa akin po, sir, pag natutulog po ko, dalawa lang po pumapasok sa isip ko, sir. Babae, tsaka Hindi coding. po, hindi po. Hindi Ano? po, sir. Yung una po, yung bug po ng ginagawa kong website, sir. Wow, yung bug ng website bug. mo. Yung pangalawa is kung ano akong magiging in the future, sir. Yun. Yeah. I-debug mo na yung problema ng website mo. Pwede mong gamitin dyan kung nahihirapan ka, gamitin mo si ChatGPT para mabilis siyang ma-identify saan ka may error. Bakit hindi ganon? Ngayon, pag Opo. nakita mo, eto yung error na yun saan ako dito nagkamali? Yan. So, para meron ka reference, balikan mo yung video na kung saan tinuro ko yun. Kung yun yung problema mo, then, ano mo lang, i-compare mo lang ano yung kulang sa code mo tsaka sa code na nasa video. So, madi-distinguish mo ngayon na, ay, dito pala ako nagkamali. Ngayon, pagka inayos mo siya, umayos, di at least na-experience mo na ngayon, ganun pala. Pag naggawa ka ulit next time, madali mo na ma-pinpoint, dito ako nagkamali sa ganitong kulang yung semicolon, ganyan, yung spacing niya o kaya yung kanyang quote and unquote,
hindi ko nailagay. So, or yon, no? Kaya yung pagkaka-arrange mo ng structure ng kung ano mang ginagawa mo. So, iba yung resulta nun. Iba mag-resulta, no? Tama yan. Yan lang isipin mo. Pero yun nga, in-encourage ko kayo, magsikap kayo mabuti. Tsaka pag nalaman ng nililigawan nyo, developer kayo, naku, lakas ng dating niyan. Tapos ang gagandang lalaki niyo pa. Anong trabaho? Tatanungin ka pa ng magulang ng babae. Iho, ano nga pa ng trabaho mo? Web developer po. Ano yun? Nagtitinda ba ng kung ano yun? Ay, hindi ho. Ako yung gumagawa sa website. Ganito. Ay, ang galing mo naman. Iho, pasok ka dito. Ano bang gusto mong kape o ano? Di, alam na yan, di ba? Kasalan na agad yung kasunod niyan. So, kaysa na, Natatawa nga rin po, mm, share ko lang sir. oh, Natatawa nga rin po ako yung shinare ko sa sa GC, ah. yung nakita ko sa Facebook na pag may pinopost daw yung lalaki na codes, ibig sabihin may pinopormahang mga babae. Kasi mga babae kasi, hindi naman lahat, mahanga talaga sila pag ang lalaki nagsisikap tsaka hindi normal, ay, ano ba yung tamang salita? Kapag kakaiba yung work, halimbawa engineer, piloto, ganyan, basta may something na kakaibang ang work, humahanga sila diyan. Lalo na kung may motor pa tulad ni Sir Kenneth, may motor 'to, eh. Ewan ko kung may asawa na 'to si Brad o may girlfriend, baka magalit yung girlfriend. Pag nakamotor ka tapos web developer ka pa, tapos nalalaman ng mga chicks, no? Bigla, yung crush ko si ganito, no? Crush ko si ganito. Ayun. So si Renz, tingnan mo ngayon, hindi naman siya daw graduate ng IT pero ang trabaho niya, technical na siya ngayon, di ba? Oh, wala ka pa ang jowa, focus muna sa goal. Magjowa ka na, tanda mo na siguro ngayon. Hindi, wag mo pilitin. Oo, ano lang, yung normal lang, no? Normal lang at darating din 'yan, ano? So, gano'n, maging friendly lang kayo sa mga babae. Yung hindi namang pagkakilala niyo liligawan ka, hindi gano'n. Ano, kilalanin niyo muna, maging friend niyo muna, gano'n. Tapos pag nakita niyo na yung wag niyo totropahin kasi iba yung tropa eh. Pag tinropa mo yan, hindi mo maliligawan yan. Tropa nga kayo eh, di ba? So, yung normal na ano lang, yung kilala ganun. Tapos, usap-usap, kwento-kwento. Kalimitan nagiging magjowa, magkatrabaho, kaya magkakilala nagkakilala. Okay, so, sige, magsiasawa na kayo. At, pero pag hindi kayo sigurado, wag niyong tuluyan kasi mahirap yan. No? Makapadali buhay nyo oo, pagka, ano, sige, baka may tanong pa kayo dyan, no? Ako sir, meron pa pong tanong sir. Sige. Pwede sir, konting brief about dito sa other courses like computer system professional and electronic system technology Oo. po sir. Niready ko na yan. Para yan sa Opo. IT support na course, saka computer engineering. Kaso, hindi tayo pwede magbigay ng course na computer engineering kasi hindi man ako computer engineer. Opo. IT support pwede. So, pwede nating i-provide yung course niya. IT support. Yung IT support natin, hindi siya pang call center, no? Lang. Hindi siya pang call center lang. IT support natin, included dyan yung electronics. No? Electronics, computer system professional, mag-assemble ng computer, mag-upgrade ng computer, magre-repair ng motherboard, magre-repair ng mga bagay sa system, server, etc., networking. Kasunod yan eh. Magkakasunod yan, no? So, electronics, networking, yan. And then, ito yung mga iba't ibang klase ng mga server, di-discuss diyan. Kasi nga IT support, no? So, pwede nyo siya enroll kung gusto nyo kasi yan ay hardware. Ang discussion dyan ay hardware. Ibig sabihin nun, mga motherboard nga, yung ganon, tapos paano kayo mag-assemble. Tapos dyan,
Kung halimbawa, hindi kayo marunong talaga sa computer, as in zero kayo sa hardware, wala kayong idea talaga, mag-start siya sa ganon, zero din. Tapos meron siyang program doon, may program doon, meron dong simulator na mag-assemble ka ng computer, tapos testingin mo kung gagana yung computer mo. Para siyang game, para siyang laro. No, na mag-start ka, yung computer na yung sira, tapos ito troubleshoot mo yon. Meron ka doon ikakabit, kakalasin. Simulator yon, para siyang laro. Then, pag kinik mo yung power, makikita mo nag-power na yung computer. Pag sira pa rin, pag pinindot mo yung power, hindi siya magpa-power or blanco lang yung monitor mo. Ayun. Tapos ito troubleshoot mo siya. Para siyang mechanic simulator, ganun. PC simulator, yun. Yun yung term, tamang term. PC simulator. Meron siyang ganun. No, so, enroll nyo kasi maraming nag-enroll dyan dati. Yan yung una kong course na ginawa eh. Computer System Professional. Yung iba, nagre-repair sila ng computer. Yung iba, nasa trabaho sila. Naging IT. Naging IT sila sa work. Try nyo. Bale, Oh. Ha? bale yun po yung goal po ng ano sir, computer system professional, mag-build po ng Yes, tinuturo mga po paano system. mag-build ng CSC po. Mga CSU. Oo. Kung i-compare mo yan sa CSS ng TESDA, hindi naman sa pagmayayabang, mas maganda yan atin. Kaya ako nasabi, kasi CSS din ako eh. Nag-aral din ako sa TESDA ng CSS, Computer System Servicing. Meron akong ano dyan, certificate. No? So, kaya alam ko siya. So, nung ginawa ko yan, nung nag-aral ako ng Computer System Servicing, meron na ako niyan. Nagawa ko na yung course na yan. Kasi nga, IT naman ako dati pa. So, tinake ko pa rin yung TESDA para malaman ko lang kung ano yung tinuturo. Ayun. So, i-enroll mo yan. Try mo. Kasi Sige po sir. matutunan mo yung paano magkalas, magbaklas, tapos mag-upgrade, ano yung, paano gumagana yung computer pag pinower mo yung power button. Ano nangyayari sa loob? Yan yung discussion dyan. Hindi lang siya basta kabit, tanggal, gagana, hindi siya ganon. Pag power mo ng computer, ano nangyayari sa loob ng motherboard, saan pupunta yung data pag nag-click ka sa screen mo ng mouse mo, paano mo nakikita yung mouse? Kasi yung cursor, pag ginalaw mo yung mouse, nagalaw yung cursor. Paano nangyari yon? Paano niya napapagalaw? Yon yung discussion diyan. Kaya maganda yan kasi hindi lang siya basta basic ng computer. Ano siya, ano yung trabaho ng memory, tapos ano yung pumapasok sa kanya, ano yung, paano natatranslate yung letter sa screen. Kasi pag nag-type ka, Michael, lalabas sa screen, Michael eh. Paano nangyari na pag tinype ko yung M, lalabas sa screen M? Ano yung naging proseso doon? So, yun yung diniscuss ko dyan. No? Kaya malalim yan, maganda yan. Pang computer engineering talaga yan, yung course na yan. Kaya lang hindi pwedeng sabihin computer engineering kasi wala akong background sa computer engineering na tinapos. No? Dapat, katulad ngayon, computer science ang ano ko ngayon, natapos. Tapos dati IT, tapos meron din ako electronics. So, pwede ko siya ituro kasi dumaan ako doon. Ano? Eto, computer engineering talaga yan kasi hindi ako graduate doon. Kaya, computer system professional yung ginawa ko sa kanya. Pangalan niya. Kaya Sige po sinama ko sir. nire-repair. Na? Uh, Gusto ko lang po kasi sir matutunan na yung basic troubleshoot and basic mag-assemble ng PC dahil ano po sir, naisip ko po, yes po, ang pinag-aaral po natin is programming, mga coding, pero paano po pag nasira po yung Oo. computer po sir, yung Yes, iniisip yes. ko. Saka yung compatibility. Kunyari, gagawa ka ng home server, gagawa ka ng sarili mong server sa bahay. Pag hindi ka marunong sa computer hardware, magagastusan ka. Mali-mali mabibili mo. Pero kapag marunong ka sa computer hardware, kung ano yung gagawin mo, sakto dun yung assembly mo, eksakto. Kaya nga si Renz kanina, di ba, i9 daw gusto niya.
bilhin, i9. Siyempre, hindi pa siguro niya na-gets lahat yung mga about sa CPU. So, enroll nyo yan. Mura lang naman yan. 2,000 something lang yung price niyan. So, enroll nyo siya. Yung level niya is pang computer engineering. No? Pero hindi lahat siyempre ng computer engineering nandyan. Hindi naman. Yung concept lang ng computer. Tsaka paano siya, yung architecture niya, paano siya nagpa-function, nandyan yun, yung pinaka-foundation niya. Yun nga po yung purpose ko, bakit dalawa po CSU ko po, sir. Ah, Pagpapraktisan ko po yung isa. Oo, pag in-enroll mo yon, makikita mo, kaya mo yung baklasin, kaya mo ibalik, tapos naiintindihan mo pa paano gumagana yung mga bagay dyan. At saka matututunan mo rin siya paano siya i-test kung bakit siya mabagal, ganun. Bakit siya bumabagal, anong kailangan mo i-upgrade, or baka may kailangan ka lang ayusin para bubilis siya, ganun. So, nandyan yan. Sige bro, yung nakikita mo yung apoy sa likod ko, yun no? Opo, sir. Sunog na. So, kung may tanong ka pa, meron pa ba? Sige, kahit isa na lang. Chat na lang po, sir. Medyo mahaba po yun. Sige. Ano, next time na lang, ano? Opo. Sige. Siguro, pipilitin ko next week, may online tayo ulit. And then yung JavaScript, pagka okay na yung time ko, i-release ko na siya sa website natin. Okay? Ginagawan mo na, RDL, ginagawan mo na na portfolio si fiancé mo. Oh, good. Ayos yan, no? So, i-practice yan. Pagtingin nyo, alam mo sa totoo lang Adrel, sa unang gawa mo, sa unang gawa nyo, lahat kayo na. Pag gumawa kayo ng website, WordPress man yan o coding, sa unang tingin mo, ang ganda niyan. Ang ganda. Ang ganda-ganda ng ginawa ko. Grabe, proud na proud ka. Pag gawa mo ng pangalawang project mo, may comparison ka na. Ang pangit nitong una kong gawa. Ganyan may experience. Pangalawang gawa nyo, ang ganda nitong pangalawa. Di gawa kayo ulit ng project. Pangatlo na. Ang pangit ng mga nauna kong gawa. Nakakahiya. Burahin ko na. Habang tumatagal dyan, habang gumagawa kayo ng iba't ibang design, na-realize nyo yung mga unang proud na proud kayo sa inyong mga project na talagang pinangalandakan nyo pa. Pangit pala sa paningin nyo na. Pangit pala. No? At least, nag-improve kayo. Pero kapag hindi kayo gumawa, isa lang, ginawa nyo, gandang-ganda na kayo doon, isa lang eh. Pero pag dinamihan nyo, makikita nyo na yung mga pangit yung gawa. kayo na mag-criticize sarili nyo. Okay, sige. Nasusunog na yung apoy sa gilid ko, yung nasa background. Kita nyo ba? Opo. Yan. Sige, susunod na tayo ulit mag-usap. Okay, sa online ulit. Alright, bye-bye. Good night sa inyo. Thank you po, sir. Sige, mag-ipon kayo ng tanong. Doon na lang sa GC natin kung ano. Sige, bye-bye. Ingat kayo.